The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. When the wine ran short, the mother of Jesus said to him, "They have no wine." And Jesus said to her, "Woman, how does this concern affect me? My hour has not yet come." His mother said to the servers, "Do whatever he tells you." Now there were 6 stone water jars there for Jewish ceremonial washings, each holding 20 to 30 gallons. Jesus told the servers, "Fill the jars with water." So they filled them to the brim. Then Jesus told them, "Draw some out now and take it to the head waiter." So they took it. And when the head waiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from, although the servers who had drawn the water knew, the head waiter came to the bridegroom and said to him, "Everyone serves good wine first, and then when people have drunk freely, an inferior one. But you have kept the good wine until now." Jesus did this at the beginning of his signs in Cana in Galilee, and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him. Dear brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa muli po, muling magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. So welcome to the first day of our summer fiesta, offering these Novena prayers and masses in honor of Our Lady of the Rosary of Manaoag. Para marahil sa karamihan sa inyo, kasama na ako, ay ang pagbabalik lugar o pagbabalik tahanan, masasabi natin dito sa Manaoag. This is not hopefully our first time here. At kung meron man, welcome to your first visit to this sanctuary of Our Lady of Manaoag. Being assigned here formerly, so nakakatabang puso na maimbitihan at bigyan ng karangalan na mag-open sa ating mga gagawin sa susunod na 9 na araw, papunta sa ika-10 araw ang fiesta on May 4, dedicated to our summer fiesta of Manaoag. So bilang espesyal na selebrasyon ng pag-aalay sa Mahal na Birhen, yung ating ebanghelyo marahil ay partikular na o familiar na sa atin. Ang kasalang naganap sa Cana sa Galilea, kung saan matapos ang pagpuniman ay isang selebrasyon ng kaanak, maaaring relative ng ating Mahal na Birhen, kaya nga siya ay naimbitahan 10 ng Panginoon at kanyang mga disipulo. At siyempre sa isang okasyong katulad dito, may kasayahan at may handaan pagkatapos. At dito na nga nangyari na kinulang sila sa handang anak. At dahil marahil kapamilya, ayan lumapit ang Mahal na Birhen para humingi ng tulong sa kanyang anak sa anumang diskarte marahil na maaaring gawin ng ating Panginoon. Simple lang ang kanyang ginawa, "Anak, wala na silang alak." At ang naging reaksyon ng Panginoon, "Woman." Kung ita-translate natin, parang hindi maganda ang dating. Babae. Parang ganon. Pero actually, may nuances po ito. May ibig alaala o ipapatid sa atin
Dahil kung titingnan po natin ang kwento, ang kasaysayan ng ating kaligtasan, abay, sa paraiso, doon natin nakita ang ating unang mga magulang, sila Adan at Eva. At dito pinangalanan si Eva bilang woman, the better half of Adam, the first man. At sa kasamang palad, alam na natin ang nangyari. Ang naging pagsuway nila Adan at Eva sa kautusan ng Diyos. At dahil dito, ang pagkawala ng kanilang ugnayan, kaya nga sila ay pinalaya sa paraiso. Kaya kung tutusin, meron itong parang paalaala na kung si Eva noon ay naging ina ng lahat ng buhay, ngunit nalugpok sa pagkakasala. Ito ngayon ang tila imahen ng bagong babae sa harapan ng Panginoong Diyos, sa harapan ng ating Panginoong Jesus, na humihiling. Humihiling dahil siya ay mayroong sentido komon. Kung ganun ang nangyari, anong gagawin? Humingi ng tulong. At ito nga ang ginawa ng mahal na Birheng Maria, na kung tutuusin ay tila likas na sa kanya. Bakit ko nasabi ito? Abay, sa unang pagkakakita pa lang natin sa mahal na Birhen, sa pagpapahayag ng anghel, pagpapakita sa kanya, at pagbunyag ng pagpili bilang magiging ina ng anak ng Diyos, abay, nalaman din ni Maria na ang kanyang kamag-anak na si Isabel or Saint Elizabeth ay ayon, buntis sa kanyang kalagayan na kung tutuusin, ihabing natin ay tila lola na. Kaya nga isipin ninyo, isang lolang buntis, eka-eka, at talagang nahihirapan sa kanyang pagdadaan ng kagampan, 9 na buwan. Sentido komon. Ano ang ginawa ng Malabang Maria? Abay, isang araw, humigit kumulang, naglakad papunta sa kabundukan upang tulungan ang kanyang pinsan sa kanyang pagdadaan ng hirap. Imagine, 6 months na. Kaya meron na malapit na sa kabuhanan. So for 3 months, tinulungan siya ng mahal na Birhen upang sa gayon ay lumabas na nga at ipanganak si Juan Bautista. At pagkatapos ito, balik sa kanyang bayan upang gampanan naman ang pagdadalang tao at later on, panganganak sa mahal na tagatubos ng sanlibutan, ang Panginoong Hesukristo. At dahil dito, makikita natin na kahit hindi pa panahon, eka nga, alam ng Panginoong Jesus ang pangangailangan, kaya nga siya ay nilapitan ng kanyang ina. Simple ang sinabi sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang iuutos niya. Ganon kasimple ang pagtitiwala ng mahal na Birhen na may gagawin ang kanyang anak na pagtulong. Ito man ay milagro o ang pag-utos sa kanyang mga alagad na maghanap ng maihahandang bagong anak para sa mga bisita. Alam na natin ang nangyari. Ang unang kababalaghan na ginawa ng Panginoong Jesus bilang tanda ng pagtulong sa nangangailangan. At ito'y susundan pa ng napakaraming pagpapahayag at mga senyales dahil yun ang kanyang misyon. Ang ipabatid, ang mabuting balita ng kaligtasan at kaakibat kasabay niya nasa likuran, sa kanyang tagiliran, kung minsan nasa harapan marahil, ang kanyang ina, ang mahal na Birhen, na kung hindi natin na maalala, huwag natin kalilimutan. Sa nagdaang celebration ng Holy Week, nakita natin ang pagtatalaga ng Panginoon nang siya ay nakabayubay sa krus
sa mahal na Birhen bilang ina ng sangkatauhan nang siya ay itagubilin sa pangangalaga ni San Juan na apostol na kanyang binigyan ng karapatan na sa pagtanda ng mahal Birhen ay siya ang mag-aalaga nito. And in effect, yun na nga ang nangyari. Dahil dito, huwag na huwag nating kaliligtaan na ito marahil ang dahilan kung bakit marami ang nagpunta sa dabanang ito ng mahal na Birhen ng Santo Rosario ng Manawag. Ang magpuri sa Diyos, hopefully una-una na magpasalamat sa bigay na buhay at sa pangangailagang tayo lang ang nakaalam ay dumulog sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birhen upang tayo ay matulungan sa ating pinagdadaan. Marahil, boses, pangangalaga at pagmamahal ng inang tunay. At sabi nga ng Panginoon, ay hindi matatawaran maliban na lang sa kanyang pag-aalaga sa atin. Na kahit makalimutan man tayo ng nanay, sa kanyang palad tayo ay inukit at nabubuhay. Kaya nga ba, sa magkasamang pagtataguyod ng ating Panginoong Jesus at ating mahal na Birhen, ang ating mga dasal, ang ating mga pangangailangan, ay ating idinudulog at harinawa sa kabutihan ng puso at pagtatalaga ng Diyos, tayo ay mabiyayaan. Kahapon, ating ipinagdiwang sa ikalawang linggo sa pagkabuhay ang tinatawag nating Divine Mercy Sunday. Dahil minarapat ng ating butihing Santo Papa Juan Pablo II noon na gawin ang pagkilala sa napakalaking pagmamahal ng Diyos sa tao na kanyang tinupad sa pag-aalay ng buhay ng kanyang anak sa krus. At ito nga, ang pagmamahal na ito ay binibigyan kulay ng mukha sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang awa sa sangkatauhan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa, ating hilingin sa Diyos, unang-una na, mapagkumbabang ialay ang ating sarili at biyayaan ng pananampalatayang dalisay at harinawa sapat. Dahil sa Kanya, ang lahat ay may kabuuan.